Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid ni Sir Roland na muli ay binibigyan pagkakataon ng ating rabay na makapangaral ng kanyang salita. Kaya kung kayo po nakahanda na, ang lagi po nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Talasasin natin mga kapatid ang aral na ibinigay ng rabay. Dahil alam po natin na ang rabay po ay hindi nakakalimot magbigay ng aral sa atin para sa ating ikatututo. Dahil alam natin ng kwento na ang Biblia ay nasulat hindi para sa mga nauna sa atin, kundi ito ay sinulat para sa mga susunod na mananampalataya. At ito po tayo. Ganon din ay mabigyan din natin sana ang aral ang mga susunod na mananampalataya sa atin. Ito yung ating mga anak at mga apo. Kaya talasasin po natin ang ating aral na binigay ng rabay. Ano po? Dahil ang pamagat po na ibinigay ng rabay down to your last. Ano po? Hanggang sa huli. Kahuli-hulihan na maaaring sabihin nating pag-asa o kahuli-hulihang patak ng ating mga pinangahawakang pagtitiwala. Sana andudon pa rin yung pagtitiwala natin, andudon pa rin yung masasabi nating pananampalataya, yung pananalig natin na merong Ama at may Elohim na tutulong sa atin sa oras ng ating mga kabagabagan. Lalong-lalo na po sa mga kapatiran po natin na may mga bagabag sa buhay, alam ko po, hindi po madali ang inyong mga nararanasan. Andyan yung mga sakit-sakit, ang inyong pangangatawan, idagdag pa rito kung wala naman kayong pinanghahawakang mga pananalapi para kayo ay gumastos sa inyong mga kalusugan. Ganon din sa mga kapatiran po natin na may mga bagabag, lalong-lalo na sa may mga bagabag sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay. Alam po ninyo, hindi po biro ang mga pagsubok na dinadala ng isang nananampalataya. Pero magkaganon man po, ano po? Sana yung pag-asa natin nananatili sa ating Amang Yahweh at sa mga aral na ibibigay ng rabay, magkaroon po tayo ng kalakasan. Kaya kung kayo po nakahanda na, ano po, talasasin natin ang kwento ng rabay. Simulan po natin ang kwento ng rabay dito sa aklat ng Genesis, chapter 21. Ito po ang kwento. Down to your last. Kapag tayo daw ay nasa dulo na ng ating mga pisi, ito man ay pananalapi, ito man ay kalusugan, ito man ay mga bagabag, yung bang puntong hindi na natin alam kung anong ating gagawin? Yun bang tayo natataranta? O kaya hindi natin alam kung anong magiging desisyon natin sa buhay? Ang tanong kanino tayo magtitiwala at ano ang ating mga gagawin? Hanggang saan yung hawak nating pagtitiwala sa ating pananampalataya na tayo ay mananatiling nakakapit? Ano man po yung dumating na bagabag at mga pagsubok na darating sa ating buhay. Talasasin po natin ang kwento ng rabay sa mga pinili niyang tauhan na mga lingkod na hoping and praying, tayo po ay makapulot ng aral. Ano po? Now, dito po sa aklat ng Genesis, ay mababasa po natin ang kwento rito. Ito ay kwento ni Abraham na hindi po ito kinalaman kay Sarah. Wala pong kinalaman ito kay Isaac. Ito ay may kinalaman nung panahon na siya po ay kailangang humiwalay sa kanyang unang anak na si Ismael. Now, sa mga nagbasa na po ng Biblia, alam ko po na ito ay naalala nyo. Hoping na maalala nyo ang kwento kung bakit ginawa ito ni Abraham. Ano po? Dito sa aklat ng Genesis chapter 21. Now, bibigyan ko kayo ng background. Ano po? Para maunawan natin ang kwento. Dito po sa chapter 21 ay ipinanganak na dito si Isaac. At dahil ipinanganak na dito si Isaac, mismong si Sarah ay nakita niya na parang magiging balakid si Ismael na panganay ni Abraham na magiging tagapagmana ng ipinangako kay Isaac. Yun pong nakita niya bilang tao. At kung minsan tayo po, mga tao ay, minsan binibigyan natin ng diin yung ating mga nararamdaman bilang tao. Nakakalimutan natin yung spiritual nating mga tinatawag na pananampalataya. Parang narinig ko nung nakarang araw yung talasasan ng kwento ng mga women's ministry ng hinawakan ni Usa
arko dahil yun ang kanyang human instinct. Alam niyo po, kung minsan ito yung nararanasan din natin, yung ating instinct ay mas namamayani kaysa yung ating spiritual na pananampalataya. Ang kwento rito gusto ni Sarah, should I say, na palayasin si Ismael. At kung palalayasin si Ismael, kasamang palalayasin yung kanyang ina na si Hagar. Ano po? Now, ang tanong, gagawin kaya ni Abraham yung kahilingan ni Sarah na palayasin yung kanyang panganay? Now, alam po ninyo, sometimes napakahirap sa atin yung magdesisyon. Kung minsan nananaig yung ating nararamdaman, pero at the end of the day, alin ba yung mas makakabuti? Alin ba yung sinasabing ibinabadya ng Ama na gusto niyang gawin natin? Naku, kung minsan tayo po yung nagdidesisyon at tinatanong natin sa ating sarili kung ito ba yung tama. Now, ang tanong ito ba yung desisyon mo o ito yung ibinabadya ng Ama para sa iyo? Naku, sa susunod italakayan natin kung ganito nga yung ating magiging aral sa susunod na araw. Ano po? Pero dito sa verse 14, sinabihan ni Sarah si Abraham na palayasin si Hagar saka si Ismael. Ang tanong hindi alam ni Abraham yung kanyang gagawin dahil mahal niya si Sarah, dahil may anak na siya may anak na niya si Isaac, pero ang tanong mahal din niya si Ismael bilang kanyang panganay. Pero dito ay makikita natin yung intervention ng Ama. Alam niyo, kapag tayo po ay may mga ganitong mga bagabag sa buhay, mas makakabuti po na itulog siguro natin ito sa ating Amang Yahweh. Dahil ganito, ginawa din ni Abraham ng kanyang panahon dahil hindi niya alam kung anong gagawin niya. Palalayasin ba niya si Ismael or mananatili sa kanyang piling? Ito po ang sabi ng ating Amang Yahweh kay Abraham nung siya po ay maaaring nanalangin kung anong kanyang gagawin. Dito po sa chapter 21 verse 12. Ano po? Chapter 21 verse 12. At sinabi ng Ama kay Abraham, huwag mong mabigatin ito sa iyong paningin dahil sa iyong alipin. Sa lahat na sasabihin sa iyo ni Sarah ay makinig ka sa kanyang tinig, sapagkat kay Isaac or Isaac tatawagin ang iyong lahi. So, habang pinag-iisipan, maaari ni Abraham kung itutuloy niya yung sinasabi ni Sarah na palayasin yung kanyang panganay kasama ng kanyang ina na kanyang aliping si Hagar, nagparating o nagbadya o nagsalita si Amang Yahweh kay Abraham na gawin yung hinihiling ni Sarai. Ano po? May mga pagkakataon mga kapatid na sometimes bagamat hindi natin nakikita yung tama yung ating desisyon, katulad ng ginawa ni Abraham. Pero at the end of the day, pag ito'y galing kay Mang Yahweh, ito ay makakabuti para sa lahat. Ano po? Kaya anong ginawa niya dito sa verse 14? Nagbangong maaga sa kinaumagahan si Abraham at kumuha ng tinapay at ng isang bangang balat ng tubig. At anong ginawa niya? Pinabaunan niya yung kanyang mag-ina. Mag-ina niya dahil naging asawa nga niya si Hagar pinabaunan niya yung mag-ina ng tinapay at tubig. Siya pa yung anong tawag dito? Naghanda. Siya pa yung naghanda. Hindi niya pinaubay sa kanyang alipin, pero siya pa rin yung naghanda. Naghanda siya ng tubig at tinapay at ibinigay kay Hagar na ipinatong sa kanyang balikat. At ang bata at siya, si Hagar, ay pinagpaalaman. At siya nagpaalam at naggala sa ilang ng Beersheba. So, umalis yung mag-ina. At habang naglalakad yung mag-ina, anong nangyari? Of course, habang sila po'y naglalakad ng ilang araw na maaari. Bakit? Naubos na yung tubig. Naubos na rin yung tinapay. Now, ang tanong, anong gagawin ni Hagar? Pag-ubos na yung tinapay, pag-ubos na yung tubig, at wala silang alam kung saan pupunta. Walang tao silang nakikita, bakit it is ilang? Ano po? Walang kabahayan. Alam nyo, dumarating sa atin yung ganitong pagkakataon. Yung ilang sa ating panahon, yung walang-wala ka. Ano po?
ni hindi mo alam kung saan ka susuling, ni hindi mo alam kung kanino ka hihingi ng tulong. Ang tanong, anong gagawin po natin? Ito pong ginawa ni Hagar. Ano po? At naubos ang bangang may lamang tubig at kanyang inilapag ang bata sa ilalim ng isa sa mababang punong kahoy. At anong ginawa? At yumaon at naupo sa tapat niya na ang layo ay isang hilagpos ng pana. Sapagkat sinabi ni Hagar, huwag kong makita ang kamatayan ng bata. At naupo sa tapat at naghihiyaw at umiyak. Anong ginawa po ni Hagar? Umiyak na lamang po si Hagar. Now, sometimes alam po ninyo, may pagkakataon na ganun din po yung ginagawa natin. Kung wala na tayong mahagilap na solusyon sa problema po natin, ginawa na natin yung lahat, supposedly. Lalong-lalo na kung tayo po may pangangailangang financial. Hindi natin alam kung saan to pupunta. Lalo na tayo po may sakit. Ang tanong, iiyak na lang ba po tayo? Maaari. Pero sana sa pag-iyak natin, maalala nating manalangin. At hilingin natin sa Ama na ituro sa atin kung anong ating gagawin. Bakit? Ganitong nangyari kay Hagar. Ano po? Verse 17. At narinig ng ama ang tinig ng bata at tinawag ng anghel ni Amang Yahweh si Hagar mula sa langit. At sa kanya sinabi, naano ka, Hagar? Huwag kang matakot. Sapagkat narinig ng ama ang tinig ng bata sa kinilalagyan. Anong gagawin niya? Magtindig ka. Iyong itayo ang bata at alalayan mo siya ng iyong kamay sapagkat siya gagawin kong isang bansang malaki. Now, ano po? Anong ginawa po ni Amang Yahweh? Narinig niya. Narinig niya ang hiyaw. Maaaring humihiyaw sila at humihingi ng tulong. At sa awa po ng Ama, ay narinig po niyang hiyaw ang iyak ng mag-ina. At ano pong ginawa? Idinilat po ni Amang Yahweh. Sabi niya, verse 19, at idinilat ni Amang Yahweh ang kanyang mga mata at siya nakakita ng isang balon ng tubig. Ano po nangyari? Idinilat niya ang kanyang mata. Hindi po siya nagpadala ng tubig. Hindi po siya nagpababa ng tubig mula sa langit. Ano pong ginawa niya? Idinilat niya ang kanyang mata. Now, anong ibig po niyang sabihin? Alam po natin, ibig sabihin, nasa paligid lang natin, nasa tabi-tabi lamang po, yung tulong na magbibigay sa atin. Ito yung gagamitin ng Ama para tulungan tayo. Kailan? Kapag narinig niya ang ating pag-ibig. May ibubulong sa iyo maaaring Ama katulad ng ginawa niya kay Hagar. Naano ka, Hagar? Sabi niya. Ibig sabihin nasaan ang iyong pagtitiwala. And I pray, kapag tayo po'y nasa down to our last, umiyak po tayo, bakit hindi? Sabihin po natin kay Amang Yahweh ang ating mga hinaing, bakit hindi? Pero sana yung pagtitiwala ang doon. At kung maawa ang Ama at makikita niya ang ating mga hinaing, maririnig niya ang ating mga pangangailangan, makita niya ang ating mga iyak, makita niya yung ating kababaang loob, sana, idilat niya ang ating mga mata, buksan niya ang ating mga pandinig, at ituro sa atin kung sino po ang ating pwedeng lapitan na siyang ipapadala ng Ama na magbibigay ng kanyang tulong. Tandaan po ninyo, hindi po makakalimot ang Ama. Hindi po na natin dapat panghintayin na lumagpak mula sa langit ang ating mga hinihingi. Ano po? Ang tanong, magtiwala tayo sa Ama dahil siya ang nakakaalam kung ano ang mas mabuti nating gawin. Down to our last. Father Yahweh will find a way. Lagi nating sasabihin. Ano po? Father Yahweh will always find a way. Ang tanong, magtiwala po tayo. Huwag po natin kalimutan na bagamat this is down to our last, hindi po sana tayo makalimot. Dahil ang Ama po, hindi po tao ang ating tinatawagan, kundi si Amang Yahweh ang dapat nating tawagan sa oras ng ating mga pangangailangan. Down to our last. Tandaan po ninyo. Gawin po ninyo ang dapat niyong gawin. Gawin po natin ang dapat nating gawin. Gawin natin yung alam nating makakatulong sa atin. Gawin natin yung alam nating makakatulong sa ating kapwa. Gawin natin ang ating alam na makakatulong sa ating mga mahal sa buhay. And then when we are on our last
sa huli ating mga gagawin. Sana po, ano po? Sabihin natin kay Amang Yahweh, ginawa ko na yung aking magagawa. Huwag po tayong tumawag agad, huwag po tayong humagulgol agad sa iyak nang wala pa tayong ginagawa. Dapat makita ng Ama na gagawin natin yung ating parte. Parang kung tayo naghahanap ng trabaho. Hindi po tayo pwedeng humingi at umiyak kay Amang Yahweh na tayo hihingi ng trabaho samantalang tayo po nakaupo sa ating mga bahay. Ano po? Ipakita natin na tayo naghahanap ng trabaho, tayo pagod na sa paghahanap ng trabaho pero wala tayong mahanap. Then, saka natin sabihin kay Amang Yahweh. Dahil ginawa natin yung ating magagawa. Yun ang aking sinasabi. Ano po? Huwag tayong umasa sa isang bagay na pwede naman natin gawin. Ano po? Sikapin muna natin na gawin yung ating magagawa. And then at the end of the day, beyond our control, then, saka natin sabihin Amang Yahweh, nakita mo naman, ginawa ko na yung aking magagawa. Alam ko, as through experience, ganun, ang mga pangyayaring ginagawa ni Amang Yahweh. Sinusubukan muna niya ang tao kung hanggang kailan ang kanya magagawa sa kanyang sarili. And then, ano po? Pag nakita niya yung ating kababaang loob, pag nakita niya na inubusan natin yung ating magagawa, ano po? Then, ano po? Sa pagtitiwala, ibibigay niya ang aking mga hinihingi. Sana po, ano po, ganun ang mangyari. Unang Hari, chapter 17. Unang Hari, chapter 17. Ito naman yung susunod na kwento. Unang Hari, chapter 17. Now, ano namang kwento kaya ito? No? Sabi ng asawa ko, David. Down to the last, yung ating pinag-uusapan. Down to the last. Sino ang down to the last na inyong maaalala? Ito'y nasa kanyang huling pagkakataon niya o huling magagawa niya. 1 King chapter 17. Now, ang kwento rito ay si Propeta Elia or Propeta Elias. Ano po? Now, ang kwento rito ay taggutom. Ito po ay matinding gutom. At si Propeta Elias, yung propeta sa panahon na ito, nung magsisimula po ang gutom ay inutusan ni Amang Yahweh si Elias na pumunta sa ilog Cherit. At sabi ni Amang Yahweh, habang ikaw ay andoon, sabi niya, ikaw ay pakakanin ko ng tinapay mula sa mga uwak. Mula sa mga ibon ay ibibigay nila yung pagkain. At ikaw ay iinom doon sa ilog. Ano po? Pero nang matuyo po yung ilog, hindi alam ngayon ni Elias ang gagawin niya. Kaya sabi niya, Amang Yahweh, anong aking gagawin? And then, sinabi ni Amang Yahweh, ikaw ay pumunta sa bayan ng Saripta. At doon sa bayan ng Saripta, ikaw ay pakakainin ng isang bao. Now, ang tanong isang bao? Now, alam niyo nung panahon ni na Elias, wala pong hanap buhay yung mga babae. Hindi po tinatanggap sa lipunan yung ganitong mga pagkakataon. Dahil kapag sila po ay may asawa, obligasyon ng asawa na pakanin yung kanyang buong pamilya. Bao na po siya. So, imagine ninyo ang isang bao ay magpapakain sa isang lalaki na wala naman silang alam na pagkukuhanan ng pagkain. Now, ang tanong pupunta ba si Elias? At pagdating doon sa babae, anong gagawin naman ng babae? Now, doon sa mga nakaalam ng kwento, maaaring alam nyo na yung kwento. Pero ang pinag-uusapan po natin dito, down to the last, ano yung ating gagawin? Maaalala kaya natin ang magtiwala? Or pangahawakan natin yung ating sariling pangunawa? Down to the last. Ano po? Ang kwento po ng rabay maski ikaw na isang lingkod ay nasa down to the last, sa kahuli-hulihang iyong mga masasabi nating ano bang magandang Tagalog sa down to the last. Pag ikaw ay nasa huli na ng yung tinatawag na
magiging solusyon sa problema mo o nasa huling, kung ikaw ay may paggagastusan, nasa huling pera ka na. Pag ikaw ay may gagawin, nasa huling baraha ka na. Ayan. Ang tanong ando doon pa rin ba yung pagtitiwala? Gagawin mo pa ba yung maririnig mo na maaaring sasabihin ni Amang Yahweh, bagamat kung may pagkakataon, iisipin mo sa sarili mo na parang hindi tama. Ano po? Kaya ang kwento rito, pumunta si Elias doon sa babaeng bao sa Sarepta. At ito yung talasasan nila. Verse 12. Simulan ko dito sa verse 12. Sa aklat ng Unang Hari, chapter 17. Sabi niya dito sa verse 12, itataas ko dito sa verse 11. Ayan. At habang si Elias ay yumayaon, no? Itataas ko dito sa verse 10. At si Elias ay gumangon at naparoon sa Sarepta. At nang siya'y dumating sa pintuan ng bayan, ay narito ang isang baong babae na namumulot ng mga patpat. Nakita niya yung bao. Maaaring ito yung sinasabi ng ating ama, ano po? Dahil sinabi niya na siya'y pakakainin ng bao sa Sarepta. And then sabi niya, tinawag niya yung babae. At sinabi, isinasama ko sa iyo na dalahan mo ako ng kaunting tubig sa inuman upang aking mainom. Maaaring napagod at nauhaw si Elias. Verse 11, at nang yumayaon yung babae, dinagdagan ni Elias o ni Elia ang kanyang kahilingan. Tinawag niya siya at sinabi, dalhan mo ako, isinasamo ko sa iyo ng isang subong tinapay sa iyong kamay. Sabi niya, kung maaari, binibini, sabi niya, o ginang, dagdagan mo ng tinapay. Ako'y nagugutom at nauuhaw. Now, hindi sinabi ni Elias, yung sinabi ni Amang Yahweh na yung babaeng bao ang magpapakain sa kanya habang may gutom. At hindi naman alam ng babae, bakit? Maaaring ngayon lang niya makilala o ngayon lang niya nakita si Elias. Maaaring nababalitaan niya na may propeta, pero anong pakialam ng babae kay Elias? Supposedly dahil hindi naman niya kaano-ano. Now, ang tanong, gagawin ba niya kung ano yung tama? Alam niyo mga kapatid ko, magagawa kaya natin itong ginawa ng babae? Yun ang tanong, magagawa kaya natin yung itong gagawin ng babae? Kapag tayo ay down to our last, kapag tayo po ay nasa kahuli-hulihan ng anuman yung paghahawak natin, maalala pa kaya natin yung maging tao? At iisipin na lang natin yung ating mga pansarili. Maalala pa rin kaya natin yung sinasabing, mahalin mo si Amang Yahweh ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. At mahalin mo yung kapwa katulad ng iyong sarili. Down to our last. Hindi kaya natin pangahawakan ang mga bagay na huling-huli natin para sa ating mga mahal sa buhay, sa asawa at mga anak. Yun po yung tanong, ano po? Natandaan po natin. Hindi lamang po tayo nabubuhay para sa ating mga mahal sa buhay. Mas nabubuhay po tayo para gawin ang kalooban ng Ama. At higit sa lahat para sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Ano po? Verse 12, nang marinig ito ng babae, itong sinabi ng babae, si Amang Yahweh mong Ama ay buhay. Meaning kilala niya na may Elohim. Ano po? Ako'y wala kahit munting tinapay. Wala akong munting tinapay. Kung sino ka man, sabi niya, ako'y walang tinapay. Bakit? Gutom eh. Paano magkakaroon tinapay yung bao gutom? Ano po? Parang nagpapatawa si Elias, ano po? Parang nangiinsulto, kumbaga. Wala akong kahit munting tinapay. Kundi, anong meron sa kanya? Isang dakot na harina sa gusi at kaunting langis sa banga. At narito ako'y namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak. Anong gagawin upang aming makain? And then anong mangyayari? Bago kami mamatay. Now, tinanggap na nila ang kanilang kapalaran na mamamatay sila sa gutom. Huling hapunan na nila. Down to their last.
Naman tanong, ibabahagi pa rin ba yung kakaunting isang dakot na harina sa isang lalaki na mas malakas pa maaari kaysa sa kanila at humihingi ng pagkain tinapay? Parang pangiinsulto po ano? Kung titingnan natin sa ating pangunawang tao, ay bay, totoo, pangiinsulto. Ano po? Pero tingnan natin ang sinabi ni Elias, verse 13. At sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot. Yumaon ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit, anong sabi ni Elias? Igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin. At pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Wow! Anong sabi ni Elias? Huwag kang matakot. Gawin mo ang gagawin mo. Magluto ka ng pagkain para sa inyong mag-ina. Pero kung maaari, unahin mo ako. Now, imagine ninyo, sasabihin sa iyo ng isang lalaki na huwag kang matakot. Hindi sinabi ni Elias na ibigay mo lahat sa akin, hindi. Gawin mo ang gagawin mo. Magluto ka ng tinapay para sa anak mo. Ibig sabihin, ipinapangako ng lalaki na may matitira kapag iginawan mo siya ng tinapay. Yun ang sinasabi ng lalaki. Na ang tanong sa atin, magtitiwala kaya tayo? Sasabihin natin, hindi natin kilala yung tao. Now, nakalimutan nyo na po ba yung nasusulat sa aksulat ng, I believe, sinulat ito ni Saulo, na tayo po ay mag-ingat kapag tayo po ay nakikisalamuha sa hindi natin kilala. Bakit? Baka daw po ito ay anghel. Tandaan ninyo, kapag may humihingi sa iyo, tumuktok sa bahay ninyo at kinatok mismo yung bahay ninyo o kaya'y pinara kayo, ano po? At exclusively na kayo kinakausap. Ibigay po ninyo kanilang mga hinihingi kung may bibigay kayo. Dahil baka ito'y anghel, lalo na kapag ito'y nagugutom, nauuhaw, humihingi ng tulong, mga kapatid ko. Baka ito'y anghel. Baka ito'y anghel. Now, ang kwento rito ay pumayag ba yung babae? Yes. Verse 14, sapagkat ganitong sabi ni Amang Yahweh ng Ama, ang Ama ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan o ang banga ng langisman ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan si Amang Yahweh sa ibabaw ng lupa. Gaano man katagal, sabi ni Elias, ang gutom, may pagkain kayong mag-ina. May pagkain kayong mag-ina. Now, nagtiwala ba yung babae doon sa sinabi ni Elias? I guess. Dahil anong ginawa niya? Verse 15, at yung babae ay yumaon at ginawa ang ayon sa sabi ni Elias. Nagtiwala siya doon sa sinabi ni Elias na huwag kang matakot. Kumain kayong mag-ina, pero gawan mo muna ako. Binigsin, may matitira sa inyo mag-ina. And then lalo pa nang sinabi ni Elias, pag ginawa mo ito, sabi niya, tayo ay kakain hanggang hindi dumarating ang ulan. For the rest ng gutom, inabot po ng 3 kalahating taon yung gutom nung panahon na iyon. Pero may nakain po si Elias at ang dalawang mag-ina. Ang tanong, dahil nagtiwala yung babae kay Elias, nangyari yung kanyang kagustuhan na mabuhay silang mag-ina. Down to the last. Bagamat alam po niya na yun ay yung kanyang huling may lulutong pagkain, pero nagtiwala po siya doon sa lalaki na kumausap sa kanya na huwag siyang matakot. Ito pala yung presentante ni Amang Yahweh para ipaunawa sa babae na may pagpapala doon sa mga nagtitiwala. Now, ang tanong, magkaya kaya natin gawin yung ginawa ng babae down to our last? Kapag tayo na po ay nasa huling-huli ng ating mga masasabi nating mga pagpapala, ito man ay pera o ito man ay pagkain, ito man ay kalakasan, ano man po yun. I-share po natin kung may nangangailangan dahil alam po natin, ando doon pa rin sana yung ating sinasabing takot kay Amang Yahweh. Ando doon pa rin yung kagustuhan nating tumulong sa mga mahihirap.
andun pa rin kagustuhan nating tumulong sa mas nangangailangan. Bagamat isusubo mo na yung pagkain mo, hatiin mo kapatid. Yun ang aking sinasabi. Huling subo mo na. Kumbaga, hatiin mo kapag may humihingi. Hatiin mo kapatid ko. Dahil kung yung huling subo mo, ikamamatay mo rin, kahit pa paano, bago ka man lang mamatay, nakagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Hatiin mo. At maaaring itong nasa puso ng babae. Mamamatay nga sila, pero kahit pa paano nakagawa pa rin siya ng mabuti at the end of the day. Yun ang ating pagtitiwala. Na gawin ang kalooban ng Ama. Na sana sa gagawin natin maalala ng Ama ang ginawa nating pagsunod sa kanyang kautusan na mahalin ang ating kapwa at inuna natin ang kanyang kautusan. Ano po? Now, sumunod na kwento. Pangalawang hari. Sino kaya itong sumunod na kwento? Down to the last. Now, ang sumunod na kwento ay, tama po kayo. Ito naman yung nagmana sa pagiging propeta ni Elias. Ito naman po ay si Eliseo. Ayan, si Eliseo. Now, dito sa chapter 4 ay may kwento rin si Eliseo. Ano po? Ito naman ay isang byuda. Isang byuda uli. Alam po ninyo, ang ginagamit ng rabay na kanyang mga ehemplo ay yung mga nasa mababang antas ng lipunan. Alam po nyo kung bakit? Dahil yun po mga nasa mahirap na antas na katulad natin, sila po yung mga malapit kay Amang Yahweh. Yung mga walang aasahan sa buhay, maliban kay Amang Yahweh, sila po yung mga patuloy na tumatawag kay Amang Yahweh. Kaya marami siyang mga ehemplo na mga mahihirap na nangangailangan at wala silang ibang masulungan kundi si Amang Yahweh. Kaya dito po sa chapter 4, ito'y kwento ni Eliseo tungkol uli sa isang byuda. Na ang kwento rito namatay din yung asawa ng byuda. Ano po? Namatay din yung asawa ng byuda. Namatay din yung asawa ng babae, kaya nga pala siya naging byuda, Namatay din yung asawa ng babae. Pero ang kagandahan po nito, propeta yung lalaki. Meaning, gumagawa ng mabuti sa pangalan ni Amang Yahweh. Dito sa chapter 4 verse 1, at habang naglalakad si Eliseo, maaaring siya'y nakita nung asawa, nung lalaking namatayan na byuda. Ano po? Nakita siya ng byuda at anong ginawa ng byuda? Sumigaw siya kay Elisha. At itong sinabi ng babae kay Elisha, ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na. Meaning lingkod pala siya ni Elisha, meaning kikilala siya ni Elisha. Mga propeta ni Amang Yahweh, mga lingkod ni Amang Yahweh. Kaya nang mapadaan si Elisha, ay sinabi ng byuda, ang aking asawa na yung lingkod ay patay na. At yung talastas ng yung lingkod ay natakot kay Amang Yahweh, pinaalala ng babae. Ang aking asawa ay natakot kay Amang Yahweh. Ibig sabihin ng natakot, gumanap sa kalooban ng Ama. Alam po ninyo, napakabuti po. Actually, nasusulat sa aklat, dito sa aklat ng Timoteo, I believe, na ang mga byuda ay aalagaan ng asimilya kung ang kanyang asawa ay naging mabuting asawa. Yun po nakalagay. Aalagaan ng asimilya ang byuda kung ito'y matanda na. Now, kung ito'y matanda na, ibig sabihin hindi pwedeng alagaan ng asimilya yung byuda na bata pa. Bakit? Kaya pa niyang maghanap buhay. Yun ang sinasabi. Yung mga byuda na matanda na, at wala nang kakayahang maghanap buhay, aalagaan ng asimilya, yes. Sangayon po ako doon dahil yun ang pangarap ko din balang araw. Pero dapat sabi niya, ang asawa niya ay may mabuting balita. Meaning, siya po ay tapat at tunay na nananampalataya. Ano po? Kaya ito yung kwento. Sabi niya, ang aking asawa ay natakot kay Amang Yahweh. At ang aking problema, ang aking bagapag sa oras na ito ay ito. Ang pinagkakautangan ay naparito upang kunin ang aking mga anak at gawing alipin. Ibig sabihin, nung panahon po nila, kapag ikaw ay may utang at ikaw ay hindi makakabayad, kanila pong kukunin lang yung mga anak para magtrabaho sa kanila hanggang sa mabayaran nilang utang mo. Or kung mayroon ka namang mga alagang mga hayop,
yun po ay kanilang kukunin para pambayad sa utang mo. Ano po? Hindi sa panahon natin na napakahirap maningil sa mga nangungutang. May pambayad na nga, pero tataguan ka pa. Huwag naman sanang mangyari ano. Kung may utang kayo mga kapatid, bayaran ninyo. Dahil hindi magandang halimbawa na kayo ay nangutang at inyong tinatalikuran. Ano po? At kung kayo naman ay magpapautang, ay huwag niyong bibigyan ng tubo. Dahil ito'y kapatid. Sa iba, ayon sa aral, pwede kayo magpatubo. Pero sa kapatid, walang tubo. Ano? Now, balikan natin ang kwento. Sabi niya, kukunin ang ating dalawang anak para pambayad sa utang. Kaya, itong sabi ni Elisha, verse 2. At sinabi ni Elisha sa kanya, anong gagawin ko sa iyo? Wow! Imagine ninyo, ang propeta ng Ama magtatanong sa iyo, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Abay, kung ganito sana ang pagtitiwala natin, baga ganun din ang sabihin ng Ama sa atin. Amang Yahweh, nangangailangan ako. Kilala mo, Amang Yahweh, na ako'y gumawa ng mabuti para sa iyo. Kilala mo, Amang Yahweh, na ako'y gumawa at ipinagtanggol ko ang iyong pangalan. Pag ganun po yung gagawin po natin, at tayo po ay nasa bingit ng ating huling baraha, abay, tatanong, isasagot siguro ng ating Ama sa atin, anak, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sana nga po, na matuwa si Amang Yahweh sa atin na gano'n. Kaya ang sabi ni Elisha, anong gagawin ko sa iyo? Saysayin mo sa akin. Anong meron ka sa bahay? At sinabi ng babae, ang iyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay liban sa isang palyok na may kaunting langis. Palyok na may langis, meaning maliit na lalagyan. Ayan, maliit na lalagyan. At anong sinabi ni Elias? Ikaw ay yumaon, manghiram ka ng mga sisidlan sa labas, sa lahat ng iyong mga kapitbahay, sa makatwid bagay ng mga walang lamang sisidlan. Huwag kang manghiram ng kaunti, meaning manghiram ka ng marami. Gaano man karaming tapayan ng iyong mahihiram-hiramin mo. Ilagay mo sa loob ng bahay. Ikaw ay papasok at ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan at iyong ibubuhos ang langis mula sa maliit mong tapayan sa lahat ng mga sisidlan at iyong itatabi ang mapuno. Wow! Now, paano mangyayari yun? Now, siguro pag tayo makakarinig yun sa ating pangunawa, sasabihin, nag-iinsulto ka ba, Elias? O Eliseo? Paano mapupuno yung malaking tapayan mula sa maliit na lalagyan? At sinabi mo, manghiram pa ako ng napakaraming tapayan. Paano mapupuno ng malaki ng maliit? Ano po? Parang imposible yan. Alam nyo, imposible si Amang Yahweh. Totoo yan. Imposible si Amang Yahweh. Magagawa niyang lahat ng mga sinasabi nating hindi mangyayari. Lahat ng imposible gagawin ni Amang Yahweh para maging posible. Ang tanong, ano doon ba yung ating pagtitiwala? Down to our last. Mananatili ba tayo sa pananampalataya? Nakita natin na nagtatampo na yung ating mga anak. Nakita natin na nagtatampo na ang yung mga mahal sa buhay. Bakit? Dahil magmula ng nanampalataya ka nung nangyari, parang ikaw ay laging nasa huli. Parang ikaw yung nasa huling baraha palagi. Ikaw yung nasa huling peso mo. Huling pananalapi mo palagi. Parang lagi kang nag-iikahus. Magmula nung nanampalataya ka. Yun ang Ang tanong mananatili ka pa ba rin ba sa pananampalataya bagamat ang pangunawa ng mga nakakapalibot sa iyo parang mas lalo kang naghirap, parang mas lalo kang nawalan ng mga anik-anik sa buhay. Instead na ikaw ay dumami ng anik-anik, para kang nawawalan ng anik-anik. Alam po ninyo, ang tanong magtitiwala ka pa rin ba? Down to your last. Lalo na kapag tayo po ay may nararamdamang mga sakit-sakitan sa ating mga sarili, At wala tayong tinatawagan kundi sa Amang Yahweh, pero parang patingin ng mga nakapalibot sa atin parang bingi si Amang Yahweh, hindi nakakarinig.
Para bang tingin ng ating mga mahal sa buhay, natutulog si Amang Yahweh. At hindi niya naririnig yung mga hinaing. Down to your last. Ang tanong, andun pa rin ba yung pagtitiwala? Sabi nga sa aklat ng Hebreo sa chapter 11, ano po? Sa mga walang pananampalataya, napakahirap o imposible na matuwa si Amang Yahweh. Sa mga walang pananampalataya, imposible na matuwa si Amang. It's impossible to please Him. Tandaan po nyo, to those without faith, sabi niya, because without faith, sabi niya, it is impossible to please Him. Kapag walang pananampalataya, sabi niya, imposible na matuwa si Amang Yahweh. Totoo po yun. Pag walang pananampalataya, imposible na matutuwa si Amang Yahweh. Dahil itong nangyari kay Elisha, kay Eliseo, kung walang pananampalataya, imposible na gagawin natin. Yung ginawa ng babae na inunang pakainin si Elias bago sila, kung walang pananampalataya, hindi niya gagawin yun. Ito sa pangalawang bao, kung hindi sa pananampalataya, maniniwala ba siya na yung maliit na lalagyan ng langis ay pupunuin yung mga tapayan? Abay, kung walang pananampalataya, imposible po. Ganon din po sa ating mga bagabag sa buhay. Parang napaka-imposible na mangyari yung ating mga hinihingi. Ano po? Parang imposible, pero alam po ninyo, si Amang Yahweh ay Elohim na mga imposible. Ano po? Kaya tandaan niyo ang kwento. Anong ginawa ng babae? Nagtiwala ba siya? Yes. Ginawa niya ang sinabi ni Elias. At sinimulan niyang punuin ang mga tapayan mula sa maliit na lalagyan ng langis. Verse 5. Sa gayoy nilisan niya siya at ang kanyang mga anak ay nagsara ng pintuan. Kanilang dinalang mga sisidan sa kanya at kanyang pinagbuhusan. At nangyari, verse 6, nang mapuno ang mga sisidlan na kanyang sinabi sa kanyang anak, dalhan mo pa ako ng isang sisidlan. At sinabi sa kanya ng bata, wala na pong sisidlan. At ang langis mula sa maliit na lalagyan ay tumigil sa pag-agos o sa pagtulog. Verse 7, nang magkagayon siya ay pumunta kay Eliseo at kanyang sinabi sa lingkod ng Elohim. Isinaysay niya ang kanyang ginawa. At sinabi naman ni Eliseo, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang at mabuhay ka at ang iyong mga anak sa nalabi. Nabuhay ba yung mag-iina? Yes. Bakit? Dahil sa pagtitiwala nila kay Amang Yahweh. Ano po? Alam niyo, kapag dumarating po yung ating mga bagabag sa buhay at tayo po ay umiyak kay Amang Yahweh, ang tanong makikinig kaya si Amang Yahweh? Ito po ang sabi dito sa aklat ng mga awit. Mga awit chapter 27 verse 9. Ito, ang hiling din ni Haring David nung siya po ay nangangailangan kay Amang Yahweh. Salmo 27 verse 9. Sabi niya, huwag mong ikublin yung mukha sa akin. Huwag mong ihiwalay ang iyong lingkod ng dahil sa galit. Ikaw ay naging aking saklolo. Huwag mo akong itakwil o pabayaan man, o Elohim ng aking kaligtasan. Sabi niya, Amang Yahweh, pag ako'y tumawag, sabi niya, huwag mong ikublin yung mukha sa akin. Pag ako ay umiiyak, sabi niya, huwag mong ihiwalay ang lingkod dahil sa galit mo. Dahil sa galit mo sa kasalanan ko, aminin natin na tayo po ay nagkasala. At sabihin natin kay Amang Yahweh, dahil sa galit mo, huwag mo naman sana akong kalimutan o hiwalay sa iyo. Nagkasala ako, patawarin mo ako. Pero ngayon nangangailangan ako, Amang Yahweh. Dahil sa ginawa kong kasalanan. Kailangan ko ang tulong mo. Kung kailangan natin umiyak, iyak po natin. Dahil alam po natin na walang makakatulong sa atin sa panahon ng ating kabagabagan maliban doon sa nagbigay sa atin ng pagsubok. Ano po? Psalm chapter 50 verse 15. Psalm 50 verse 15. 50 verse 15. Ito pang sabi niya.
Tumawag ka sa akin sa kaarawan ng iyong kabagabagan at kahabagan. Tumawag ka sa akin sa oras ng iyong kabagabagan. At anong gagawin ni Amang Yahweh? Ililigtas kita at iyong luluwalhatiin ako. Hallelujah. Tumawag daw tayo. Tumawag daw tayo kay Amang Yahweh sa oras ng ating mga kabagabagan, sa araw ng ating mga bagabag, sa araw ng ating mga kasakit-sakitan, sa oras ng ating mga pangangailangan. Tumawag ka, sabi ni Amang Yahweh. At didinig ako. And then after that, anong sabi niya? Luluwalhatiin mo ako. Hallelujah. We pray na maalala po nating mag-hallelujah at purihin si Amang Yahweh kapag nagawa yung ating mga hinihingi. Kapag ibinigay yung ating mga pangangailangan, sana masabi natin, Amang Yahweh, hallelujah, purihin ang iyong dakilang pangalan. Nangyari ang aking hinihingi. Talagang totoo kang Elohim, Amang Yahweh. Hindi ka nga nakalimot sa iyong lingkod. Sana ganun po masabi natin, ano po? Huwag po nating i-take for granted ang mga pagpapalang ibinibigay ng Amang Yahweh sa atin. Baka nakakalimutan po nating magpasalamat at wala tayong ginawa kundi humingi ng humingi. Huwag naman po sana, Huwag naman po sana. Nasa ka lang natin maaalala si Amang Yahweh kapag tayo po'y nangangailangan. Nasa ka lang natin maaalalang tawagin si Amang Yahweh kapag tayo po ay walang-wala na. Huwag naman. Tawagin din natin siya kapag tayo po'y magpapasalamat na. Ano po? Kapag nagpasalamat na tayo, at maluwalhati natin ang kanyang dakilang pangalan, maaalala natin ng mga pagpapala natin ay galing kay Amang Yahweh. Ano po? Sumunod na kwento. Mateo 16. Ito, Mateo 16 verse 9. Mateo 16 verse 9. Ito ang sabi dito sa Binagong Tipan. 16 verse 9. Hindi pa baga ninyo natatalastas at hindi ninyo naaalala ang 5 tinapay sa 5,000 lalaki at kung ilang bakol ang inyong nailigpit? Nung sabi ng ating rabay, hindi nyo ba naaalala ang ginawa kong himala sa inyong pangangailangan before? Nawang tanong sa ating panahon, hindi ba natin naaalala ang ginawa ng ating Ama nang tayo po'y kanyang tulungan nung panahon na tayo po'y nangailangan? At ngayon mangangailangan ka uli, hindi ka ba magtitiwala uli katulad nung una? Yun pong pinapaunawa ng ating rabay. Alalahanin daw po natin na si Amang Yahweh ay maawaing Elohim. Alalahanin daw po natin na si Amang Yahweh ay hindi po natutulog sa ating mga hinaing. Alalahanin daw po natin na si Amang Yahweh ang saklulo noon at siya ring sasaklulo ngayon. Alalahanin daw po natin na hindi po nagpapabayang Ama si Amang Yahweh sa atin. Tayo po ay kanyang piniling lingkod. Tinawag na kanyang mga anak balang araw. Ano po? At sana, maalala natin sa oras ng ating mga kabagabagan na merong Elohim at Ama. Huwag po tayong makalilimot, at tumalikod sa oras ng ating mga kabagabagan at sabihin, bagamat sinasabi ng ating mga mahal sa buhay, parang lalo kang nagkaroon ng mas maraming problema nung kayo po ay nananampalataya. Maski sabihin nila yon. Maski makita nila na para bang lalo tayong nawawalan ng tinatawag nating mga anik-anik nang tayo po nananampalataya. Huwag po niyong kalimutan na si Amang Yahweh ay hindi natutulog sa oras ng ating mga kabagabagan. In His time, darating po yung kanyang mga ibibigay na tulong. In His time. Not in our time, but in His time at ang kanyang panahon ay laging tamang panahon. Ano po? Verse 10. Niyaong 7 tinapay sa 4,000 lalaki at kung ilang bakol ang inyong nailigid. At hindi lang minsan, sabi ng ating rabay, 2 beses na nagpakita ko sa inyo ng himala. Ganun din po sa atin. Hindi lang po minsan. Yung mga patutuo ng ating mga kapatid, yung aking patutuo sa aming 3 anak, kung anong kinalalagyan namin ngayon kumpara 20 years ago, galing po yan kay Amang Yahweh. Alam niyo mga kapatid, hindi
ano po, mawawala yung pagpapaalala sa atin ng Ama dahil ang nagpapatutuo sa atin ay mismo yung mga mahal natin, yung mga kapatiran natin. Sila yung mga patunay na totoo si Amang Yahweh. Sila yung mga nagpapatutuo at nagbibigay ng kanyang testimonya na totoo si Amang Yahweh na hindi nakakalimot. Hindi nagpapabaya. Siya ang lagi nating saklolo sa oras ng ating mga kabagabagan. Kaya ano man yung bagabag mo kapatid, bagamat ikaw ay nasa dulo na ng iyong pagpapala. Huling baraha mo na kumbaga. Magtiwala ka. Ano po? Magtiwala ka. Unang Pedro, chapter 1. Unang Pedro, chapter 1. Ayan. Verse 7. Unang Pedro, chapter 1, verse 7. Itatas ko sa verse 6. Bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Anong sabi niya? Sa sandaling panahon ay pinalumbay kayo ng ng mulit-muling pagsubok. Kung may mulit-muling pagsubok, may mulit-muling pagpapalang saklolo. Gaano man karami yung pagsubok, ganun din karami yung pagpapala. Hindi po nakakalimot si Amang Yahweh, tandaan niyo ang kwento. Hindi magpapadala si Amang Yahweh ng pagsubok na hindi kanya bibigyan din ng way out. Yun ang alam po natin. Kaya sabi niya, ang mga pagsubok na ito, sabi niya, verse 7, upang sa pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy. Sa pamamagitan ba ng apoy? Yes, dahil kung minsan, ang mga pagsubok na nararanasan natin ay parang apoy na nagbibigay sa atin ng uncomfort. Yung hindi tayo komportable. Yung hindi tayo kampante. Yung hindi tayo parang hindi tayo matatag sa pananampalataya. Ang mga pagsubok nagbibigay sa atin ng katanungan. Kung totoo nga ba si Amang Yahweh? Kung tutulong nga ba si Amang Yahweh? Ano po? Yun yung mga dumarating sa atin. Nagbibigay sa atin ng doubt. Pero sabi ni Pedro, ang mga pagsubok daw ito sana ay maging parang katulad ng pagdadalisay sa ginto. Sabi niya dito, ang mga pagsubok na ito ay sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikakarangal sa pagpapakahayag ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Para saan daw itong pagsubok na ito? Kapag nararanasan daw po natin, dito daw po na irarangal, na ipupuri at naluluwalhati ang ating Rabbi Yeshua. Yes. Bakit? Dahil kapag tayo po nagtagumpay, ginagawa po natin siyang patutuo. Ginagawa natin siyang testimonyo na ipinapaunawa natin sa mga nakikinig at sa mga nakakakita sa atin na totoo si Amang Yahweh. Totoo ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Kaya lalong naluluwalhati at nadadakila ang kanyang pangalan. Sana nga, mga kapatid, na mangyari sa atin ang ating nabasa. Sumunod na kwento, pangalawang Korinto chapter 12. Verse 10. Pangalawang Korinto, chapter 12, verse 10. Ito pa ang dagdag. Pangalawang Korinto, chapter 12. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sabi ni Saulo, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkausig, sa mga paghihinagpis. Bakit? Dahil kay Mesyas. Sapagkat pag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Anong sabi ni Pedro? Ay ni Saulo? Natutuwa ako sa mga pagsubok na dumarating sa akin, sabi ni Saulo. Dahil napapatunayan ko dito kung gaano ang pagtitiis na aking mamabata alang-alang sa karangalan ng ating Rabbi Yeshua. No, pag sinabi natin karangalan, tayo po hindi nagrereklamo. Tayo po hindi umaayaw.
Tayo po hindi nagtatampo, kundi lalo nating ipinangangalandakan ang kapurihan ng ating Rabbi Yeshua. Doon natin siya inaikararangal. Sa bawat pagsubok, sa bawat bagabag, sa bawat suliranin na tayo po'y nagtagumpay at ikinararangal po natin ang mga naranasan natin, ito po'y kaluwalhatian sa ating Rabbi. Bakit? Malalaman ng ating mga mahal sa buhay, na tayo po'y may tapat at tatag ng pananampalataya mula sa Rabbi. Mapapasubalian po natin ang kanilang mga sinasabi ng ating Rabbi, ay tunay at tapat sa kanyang mga lingkod. Hindi po siya nakakalimot. Kaya anuman po yung sabihin ng ating mga mahal sa buhay tungkol sa atin dahil sa ating pananampalataya, mga kapatid ko, manatili po tayong nagtitiwala at tapat doon sa tumawag sa atin, sa ating pananampalataya. Sumunod na kwento, chapter 1 verse 4, pangalawang Korinto pa rin. Chapter 1 verse 4. Na siyang umaliw, itataas ko sa verse 3. Purihin nawa ang Elohim at Ama ng ating Rabbi Yeshua Messiah, ang Ama ng mga kaawaan at Ama ng buong kaaliwan. Purihin nawa, verse 4, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian. Sino umaaliw daw sa atin? Sino nagbibigay sa atin ng pag-asa? Sino nagbibigay sa atin ng comfort at ngiti sa labi? Bagamat tayo po'y may pagsubok, ang ating Rabbi Yeshua. Umaaliw sa lahat ng kapighatian upang ating maaliw ang nangasa anumang kapigatian, upang yung mga susunod daw sa atin, sa mga may nararanasang mga bagabag din, pag narinig daw nila tayo na nagtagumpay sa ating mga pagsubok, pag narinig daw nila tayo na nagpapatutuo sa ating mga naging kabagabagan din, maaaliw din natin sila. Kaya po halaga na tayo po'y magbigay ng mga patutuo sa atin, sa mga nakikinig, na maunawaan nila na kung ano man yung nararanasan nila, naranasan mo na rin, kapatid ko, nagtagumpay ka ayon sa tulong at habag ng ating Amang Yahweh sa pamamagitan ng ating Rabbi Yeshua Mashiach. Sabi niya na upang maaliwang na nga sa anumang kapagatian at sa pamamagitan ng pag-aliw na inialiw din sa atin ng Ama, upang maunawaan nila na aaliwin din sila ng Ama. Tutulungan din sila ng ating Rabbi Yeshua. Kaya sa huling patak ng ating sinatawag na mga pagpapala, sa huling baraha po natin, down to the last, manatili po tayong tapat. Pangalawang Korinto chapter 4 verse 17. Pangalawang Korinto pa rin, chapter 4 verse 17. Sapagkat ang aming magaang kapigatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Ano man daw ang nararanasan natin ngayon, sabi ni Saulo, panandalian lamang. Ito hindi maikukumpara doon sa buhay na walang hanggan na ating mararanasan balang araw. Tama po yun. Sa ating buhay sa ngayon dito sa lupa, lahat po'y panandalian. Pero ang kapalit po ng ating pagpapala balang araw kapag tayo po'y nanatiling tapat sa pananampalataya ayon sa sinasabi sa Mateo 24 verse 13, ay ang buhay na walang hanggan balang araw. Ano po? Verse 18, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, datapot ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Yung mga nakikita daw natin dito sa lupa, it's just temporary. Pero yung ating pag-asang, pagpapalang, buhay na walang hanggan balang araw, it is forever. Ano po? It is forever. Kaya sabi niya dito sa ating Awit 34 verse 10. Awit 34 verse 10. Ayan. Awit 34 verse 10. Ang mga batang iyon ay kinakapos at nagtitiis ng gutom
Ngunit silang nagsisihanap kay Amang Yahweh ay hindi kukulangin ng anumang mabuting bagay. Hallelujah. Sila daw na nagsisihanap kay Amang Yahweh. Sila na ang inaasahan si Amang Yahweh. Sila na tumatawag kay Amang Yahweh. Nung sabi niya, hindi kukulangin ng anumang mga bagay. In His time, hindi kukulangin sa anumang mga bagay. Pag ibinigay po ang ating mga hinihingi, doon po din nyo maaalala ng lahat ng inyong mga naranasang mga hirap, gutom, pagod at mga sakit at mga hinanakit, ito po ay mawawalang lahat. Tandaan po natin, ang manatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Kaya sabi po dito sa aklat ng Hebrew chapter 13 verse 5, uling talata na po natin. Hebrew chapter 13 verse 5. Mangilag kayo, Hebrew 13 verse 5. Ayan. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi sa anumang paraan ay hindi kita pagpagkulangin, sa anumang paraan hindi kita pababayaan. Dumating man po ang puntong we are on our last drop. We are on our last. Down to the last. Tandaan po natin, huwag nating kalimutan ang sinabi ng ating Amang Yahweh. Hindi kita pababayaan at hindi kita papagkulangin. Sabi nga sa aklat ng mga awit, chapter 23, verse 1, si Amang Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Mga kapatid ko, alam ko po na marami sa atin ang may mga dinaramdam na mga bagabag. Alam ko po na mayroon sa atin ang may mga bagabag sa buhay. Pero ano man po yung bagabag ninyo at kung kayo man po yung nasa inyong huling patak ng inyong pagpapala, huling barahan nyo na, down to your last, ano po, huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Ano po, si Amang Yahweh po ay hindi nakakalimot at hindi po niya pinapagkulang ang mga naghihintay at nagtitiwala sa Kanya. Tandaan po natin yung Kanya mga ipinadala ng mga patutuo, ang Kanya mga himala, ang Kanya mga tinawag na lingkod. Hindi po sila pinabayaan. Hindi sila namatay na dilat ang mata. Hindi po sila naiwan. Na iniwan lang niya sa ilang, kundi sila pong lahat ay umasa sa pagpapala at alam po natin ng kwento, sila ngayon ay naghihintay ng kanilang reward na gantimpala balang araw na buhay na walang hanggan. At we pray na anuman po yung mangyari sa atin sa buhay na ito, tayo man po yung nasa huling patak ng ating mga pagpapala. At anuman po yung ating mga pagabag, mga suliranin, mga pangangailangan, magtiwala po tayo sa Ama na siyang magbibigay ng ating mga hinihingi. Tandaan po natin palagi ang kwento, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Gawin po natin ang ating sariling pagkaligtas ng may takot at panginginig. Magtiwala po tayo sa Ama. Siya ang ating saklolo. Siya ang ating high tower. Siya ang ating kalakasan. Siya ang nagbigay ng ating pananampalataya. Siya rin ang tatapos. He is the author and the finisher of our faith. Kaya magtiwala po tayo na tayo po hindi niya pababayaan. Hallelujah. Ito po ang aral ng ating rabay, mga kapatid. Nawa ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan, kapangyarihan ay sa ating Amang Yahweh at ang karangalan ay sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Magandang gabi po sa inyong lahat at salamat po. Shabbat Shalom. Hallelujah.